Alright, welcome back to Good Morning Boss. Ito, Audrey, talagang mainit na talagang pinag-uusapan ng lahat. Itong earthquake na talagang sinasabi nila na hinug na or anytime ang Manila Trench. Ito na nga yung tinatawag nila dati na West Valley Fault. Pinag-iingat nga yung ating mga kababayan. Maalala, ilang beses na rin natin pinag-usapan itong mga earthquake drill. At para pag-usapan ngayong umaga... Yes, Audrey, let us all welcome our very special guest this morning. We have Mr. Jeffrey Perez, Senior Science Specialist ng FIVOLCS. Good morning, sir. Welcome to Good Morning. Good morning, sir. Good morning naman po. Alright, to start off, syempre, ito na nga, pinag-uusapan natin ni Audrey na talagang kinakabahan ng lahat. Hindi naman, I'm sure, hindi naman talaga tinatakot ng FIVOLCS yung mga tao. Talagang pinag-iingat lamang sila. Pero may nilabas pong dalawang mapa kung saan makikita doon yung mga fault line, nandun yung West Valley Fault at saka yung East. So, can you tell us more about this? Bali yung matagal na natin nagawa itong mapa na to. So, it's already, we have done this study since 1990s. And then in 2000, we produced a map na 1:10,000 scale. Ngayon, ang nilalabas ng FIVOLCS, pinackage namin siya at pinakita namin yung trace ng Valley Fault System into a 1:5,000 scale map. So, mas detalyado yung makikita nilang mapa dito sa inilabas naming atlas. So, for example, dito, makikita natin yung mga streets, and then especially yung trace ng fault, yung kulay red na linya. Ito po ba yung magsisilbing warning sa mga LGUs na huwag patirahan yung mga nakikita nyo pong mga delikadong lugar o madadaanan ng West Valley Fault? So, dito sa mapa na to, makikita natin kung saan pwedeng mangyari yung tinatawag nating surface rupture. Kung saan dumadaan yung trace ng fault, doon maaaring magkaroon ng ground rupture. So, yung mga structures na nasa ibabaw ng fault, maaaring ito yung masira kapag nagkaroon ng isang lindol. Pero, yung mga lugar na malapit dito, for example, yung buong Metro Manila, we will experience yung intensity 8 na ground shaking. Malakas na paggalaw pa rin yan. Alright, for the benefit of our viewers, we just want to know, from the fault line, ano po ba yung sinasabi nilang safe 200 meters away or at least 5? For the surface rupture, yung ground rupture hazard, we can just move 5 meters away from the trace of the fault. Safe na tayo for the ground rupture. Pero yung ground shaking, yung pag-uga ng lupa, mararamdaman natin yan sa Metro Manila at sa karatig na mga lugar. And again, pinapaalalahanan po lahat ng viewers natin, hindi porket wala tayo sa fault line ay tayo. Tama. That's why pinaghahanda pa rin lahat. Sinabi nga ni Director Solidum, because we were able to talk to him, sinabi niya na talagang pinaka-basic is to memorize the structure of your house. Yes. Para sakaling datnan ka, alam mo kung ano yung mga step-by-step na yung gagawin. Kailangan hanapin natin kung nasaan yung safe spot ng bahay natin. Siguro, hindi lang maging bahay, pati yung mga opisina, yung lagi natin pinupuntahan. Sir Jeffrey, matanong ko lang, kasi ngayon parang nagkukumahog po ang pamahalaan para ibigay nga yung mga information na mapag-iingat yung ating mga kababayan. Ano po bang basehan na bakit talaga historically ito po ba'y mangyayari na talaga any year or bakit anytime June na tayo? Ano siya, base sa ginawa namin pag-aaral, nakita namin yung activity ng fault na to. So, based sa study, ang last na earthquake na nangyari along the West Valley Fault was 1658. And based on our trenching studies, mga paleoseismic studies, nauulit yung earthquake dito sa West Valley Fault every 400 to 600 years. And the last earthquake was 1658. So, that's 357 years ago. Well, Sir Jeffrey, speaking of every 400 to 600 years, same ito sa Nepal, na kung saan anytime na rin sila nung time na yun, tsaka June na rin sila. So, based on your findings, pwede bang kasing lakas ng lindol sa Nepal yung tumama sa Metro Manila? Yung lakas ng lindol na ma-generate ng West Valley Fault ay 7.2. Halos kasing lakas ito ng earthquake na nangyari sa Bohol noong 2013. Yung Nepal earthquake, kasing lakas siya ng 1990 Luzon earthquake. Yung maraming buildings na nasira sa Baguio City. Kayo po ba nag-recommend kayo sa DPWH o yung mga nakita niyong structure na maaaring maapektuhan ng 7.2 na lindol? Matagal na nating ginawa to since nung nagkaroon ng MMIR studies, inabisuhan na natin yung mga local government units at yung mga different national government agencies tungkol sa magiging mangyayari sa Metro Manila. So they were already informed. Alright, so Audrey, just to clear it out,
para ma-clear din natin sa mga viewers natin this morning. Kung sakali ang bahay ko ay tatamaan na sa fault line, gaano kalaki yung damage as compared dun sa hindi naman sa fault line? Or kung nakapatong mismo dun sa fault line? Yan. Kung nakapatong mismo doon sa trace, ito yung walang engineering mitigation. So, you just move 5 meters away from the trace of the fault. Safe na kayo for surface rupture, yung ground rupture, pero dapat mas matibay yung pagkakagawa ng bahay. Yes, pero syempre, di ba, kung luma na yung structure ng bahay at nakapatong dun sa fault, yun ang delikado. Yeah. Tapos, Yan ang delikado. yung mga materialis pa, baka hindi sigurado. Matanong ko lang, sir, kapag nangyari itong 7.2 magnitude na lindol at nasa MRT ka or nasa mga Kotse, sasakyan. train system, What is the best thing to do? Siguro, protektahan natin yung sarili natin. Ito yung tinatawag nating duck cover and hold. Hanapin natin yung safe spot do sa area and then you do the duck cover and hold. so maganda rin pumunta sa mga open field. Yeah, Yung walang maganda. mababagsak. Pero during the shaking, baka hindi tayo makatayo, hindi tayo Ganito yun, Sir Jeff. makakalakad. Yes, Ayan. tama po yun. So sa 7.2 hindi ka makakalakad ng diretso. Opo, Sa lalo na lakas kung nun. intensity 8 yung mararamdaman nating earthquake. Sir Jeffrey, linawin natin, no, kasi maraming mga lumalabas na balita. Syempre, natatakot at kinakabahan yung mga tao na totoo daw po ba yung issue na sa 4 ang Metro Manila sakaling tumama itong lindol na ito? Ito yung sinasabi nating hinate yung Metro Manila into 4 zones para sa agadang pag-rescue, pagbibigay ng relief sa mga tao. So, hinati na siya. So, yung government natin, pinagplanuhan na kung paano tayo makaka-recover Tutulong-tulong after. So, parang yung post na mangyayari. May posibilidad po ba na kapag nangyari yung ganitong klaseng lindol, magka-problema rin tayo sa communications? Tama po yun. Kasi identify din natin kung aling mga linya ng communication yung pwedeng masira. At ito naman ay sinusolve na rin ng mga telecommunication companies natin. Alright, pero Sir Jeffrey, kasi syempre, right after nung nangyari sa Nepal, paulit-ulit sa bawat telebisyon, sa lahat, sa social media, pinag-uusapan yung earthquake. Ano po ba yung pinaka dapat tandaan ng mga tao, yung mga kababayan natin, para at least kahit papaano maging safe sila kapag tumama ito? Yung pinakauna nilang dapat gawin, kasi usually, nagpapanik sila. Para maiwasan yung panic, dapat pinaghahandaan na natin. Ngayon pa lang, after nitong interview na to, siguro yung mga nakikinig sa atin, maghanda na. Diba? Paghandaan natin, sa looban ng bahay natin, may mga pwedeng bumagsak ba? Sa loob ng opisina, sa eskwelahan. So, dapat i-prepare na natin. And then, during the earthquake, protect yourself. Yun nga, yung ginawa mo kanina, yung duck cover and hold. Tignan natin, hanapin natin yung mga safe spots sa bahay natin, sa opisina, sa eskwelahan. Sa school, madalas nilang ginagawa yung earthquake drill. So dapat sineseryoso ito ng mga estudyante at ng mga guro natin. Audrey, naalala mo sinabi ni Director Solidum sa atin na mas safe pa daw yung high-rise build dun sa mid-rise. Gaano po ito katotoo? Ito yung kapag gumalaw yung West Valley Fault kasi mas malapit yung source ng earthquake sa atin. Ang mangyayari sa Metro Manila, high frequency yung movement. Mas mabilis yung movement, mas maapektuhan niya yung mga houses na mas mababa compared sa mga high-rise buildings. Sir, ano pong mapapayo nyo sa mga kababayan natin ngayon na nagpaplanong magpagawa ng bahay o bumili ng property? Unang-una, sa paglabas po ng atlas natin, i-check muna natin yung bibilihin nating property. Baka nasa ibabaw yun ng trace ng fault. So, pwede nilang i-download atlas na to or pumunta sa Feebox para humingi ng certification. Tapos, kung magpapagawa man tayo ng bahay, kailangan structurally sound. Yung tinignan ng mga civil engineers, structural engineers, at yung mga gamit na gagamitin natin dapat standard. Standard yung materials, standard yung hollow blocks, standard yung mga bakal na gagamitin. Okay, may mga lugar po na malayo sa West Valley Fault, syempre, yung mga malalapit dyan, yun yung kinakabahan ngayon. Gaano po kalayo para hindi mo masyadong... At least 200 meters away. Pwede, mga 200 meters. Pero buong Metro Manila kailangan maghanda talaga.
sinasabi sa atin ng FIVOC, so whether nasa fault line ka o wala pa rin pong ligtas, kung kaya dapat po lagi tayo maging handa. At syempre, yung sinasabi nila Director Solidum na at least yung basic, alam natin yung mga dapat natin gawin at maging handa tayo sakaling dumating yung ganitong klase ng sakuna. Pero, tinatayang casualties, gaano po ang damage dito sa Metro Manila? Sa MMR study noong 2004, mga 33,500 yung pwedeng mamatay kung wala tayong gagawin. Okay. So, ito po matanong ko lamang, ito pong atlas na inilabas ng FIVOC ngayon. Ito po ba ay ipapamahagi sa mga eskwelahan o sino-sino po yung mga bibigyan nito? Actually, nung Monday, nilaunch namin yung atlas at ito ay ibinahagi na namin sa mga local government units. Tapos, yung atlas na to ay available for download sa website ng FIVOC. Tuloy-tuloy po ba yung information campaign ninyo? Kasi recently nga, nangyari yung sa Nepal diyan, di ba? At ang kinakabahan kami dito, baka ngayon lang napag-uusapan nito dahil may nangyari yung sa Nepal. Hindi, pero actually, Audrey, kasi di ba, lagi naman nating nakakasama na rin si Director Solidum dito. So, matagal na rin talaga naghahanda. Pero, yun nga, binabalikan natin because we were able to GM Cora Jimenez of MMDA na talagang hindi pa rin sila fully ready. Sinasabi niya na hindi pa talaga ready ang Pilipinas ang sakaling dumating yung ganitong klase sakuna. Pero syempre, lahat full effort ang ginagawa ng different government agencies for this. Lalo na nag-create sila ng mga different projects and programs for this para mas maging handa tayo. Yun nga, Audrey, nabanggit mo na dapat periodically nag-earthquake drill tayo kasi ang daming, di ba? Nalilimutan eh. Oo, last ko pa ata, estudyante pa ako. Minsan nalilimutan na, sir, dahil minsan once a year lang. Do you suggest na yes, periodically. May DepEd order na dapat every quarter nag-earthquake drill. So 4 times a year? Yes, 4 times a year. Sa school. How about sa mga offices? Ano pong masasuggest? We recommend na dapat regularly nagkakaroon ng earthquake drill. Alam ko dito sa inyo, nagkaroon na kayo ng earthquake drill dito. Once a year? Once a year. So, baka pwede natin dapat dagdagan, dalasan natin, pati po yung mga students, yung mga schools. Dapat at least nito pasukan na naman. So, syempre, hindi natin alam yung mga pwede mangyari. So, dapat lagi tayong handa. Iba po ba yung kapag mentally handa ang mga tao, maging yung mga government officials o yung magiging leaders pagdating ng ganitong disaster? Yes, tama po yan. Kaya nga tayo nagdi-drill. Even sa national government, nagdi-drill din kami. Kung ano yung magiging reaction namin, kung mangyari man ito. May mga improvement pa po ba kayong tinitignan or pinag-aaralan dahil baka kulang pa tong mga trainings natin o yung mga earthquake drill natin? Ang maganda kasi sa atin, pagkatapos ng isang drill, nagkakaroon tayo ng evaluation. Yung national government, yung mga schools, dapat nagkakaroon ng evaluation for improvement. Diba? For example, sa school, ang tina-target nila ganitong kahabang minutes para yung mga bata. So, dapat sa next drill, mas mabilis na dapat. Pero Sir Jeffrey, ang nakakatakot at nakakakaba dito is yung waiting game, di ba? Parang waiting game siya, waiting time eh. Pwedeng earlier mangyari, pwedeng later on. So, yun yung nakakatakot. Pero wala ba tayong siguro way para malaman kung medyo malapit-lapit na or... Yun yung mahirap sa science na to. Kasi even in other countries, wala pa talagang way to predict surprise kung talaga kailan siya. Ang alam lang natin, merong source ng earthquake, gaano ito kalakas, pero hindi natin alam kung kailan. Yes. Is there a possibility na hindi rin ito I hope so. I hope so, sana. Pero... andyan na nandyan na yung data natin, nandyan na yung nakita namin base sa aming mga pag-aaral. So sabi ko nga, ito yung fault na ayaw namin gumalaw. Okay, bilang individual, sir, halimbawa, ito ngayon, nakikinig yung ating mga boss na viewers ngayon, kapag nangyari ang 7.2 na lindol, anong dapat gawin pagkatapos po nun? So habang nag-shake, aftershocks yun, may syempre. Aftershocks yun. So dapat, kung lalabas na tayo ng building, tiyakin natin na yung building na papasukin natin ulit ay safe. Kasi baka may mga susunod na aftershocks. And we expect malalakas na aftershocks after the 7.2 earthquake. Alright, so Sir Jeffrey, before we end, any reminder na lang ulit sa mga viewers natin patungkol dito? So yung atlas na produce ng FIVOC, available po siya sa website. You can download it. Yun nga lang, past few days medyo mahirap mag-download dahil sa sobrang dami talaga nung pumasok sa website ng FIVOC. Pero ngayon siguro mas madali na mag-download. And then tingnan natin yung mga lugar natin and paghandaan natin yung pwedeng mangyari after this earthquake. Alright, so thank you so much for joining us this morning. That was Mr.
Science Specialist ng PHIVOLTS. Thank you so much. Thank you po. Okay, dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Good Morning Boss.